Hindi daw nagsabi. Pero sinabi na po nung mga kapulisan natin, kinumpleto nila lahat ng mga dapat gawin, yung pagpapaalam, etc., etc., kompleto. Kaya sabi ng mga kapulisan natin, i-file nyo yung kakaso nyo sa amin. No? Pero minsan, yung mga yan, ano lang eh. Tignan nyo yung kay Barsaga, mga kababayan. 'Di ba? Pumunta si Barsaga doon sa ano, sa tawag dito, doon sa rally nila. Tapos may in-interview. Aba, nagalit kay Barsaga dahil may in-interview. Tapos yung sinagot ng mga in-interview eh ano daw, parang ang pangako sa kanila is 500 tapos 50 lang ang binigay. Oh. Sinabihan nila 'yon, nakakasuha si Barsaga. Bakit wala? Eh siguro akala nila, sabihin natin, kakasuhan natin yung mga kapulisan para matakot na ho silang gawin ulit 'yun. Cagaya Agri TV, Sir Mark, pang 100 shoutout, natataas toda na Tanawan City. Ganun no, siguro iniisip nila, sige ganito gawin natin, kasuhan natin sila. Ano ho? Kasuhan natin sila para or sabihin natin nakakasuhan natin sila. Ano? Para matakot at hindi na umulit. Alam ko ito 'yun eh. Oh. Tingnan niyo ho yung ano tingnan niyo ho yung senaryo mga kababayan. 11 is now gathering documents. Na sila pa yung magkakaso. Tingnan niyo po yung senaryo The Police Regional Office 11 is now gathering documents to file cases against 6 members of Kingdom of Jesus Christ or KOJC Group. According to Piero 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey, they will file obstruction of justice complaints to individuals who attack the police personnel serving the warrant of arrest for religious group leader Apollo Kibuloy and his 5 co-accused. Si Spencer nandito na naman. Oy, baka may ubo ka. Kasama ka sa Nino Barsaga list. Hehehe, ang dami mo na namang alam. Ang dami mo na namang alam, tanda, ano? Kasama ka sa Nino Barsaga list. Di ko gawa kayo ng listahan. Basta ako, alam ko kung saan nanggagaling yung pera ko. Di ba? Ikaw, sa kakasama listahan? Sa Kibuloy list? Individuals. We are preparing for the documents for the filing of... Hindi ka pwede doon. Walang kwenta yung vlog mo. Ang pinag-uusapan lang doon sa vlog mo baklaan eh. Hindi ka pwede doon. Ano? Paborito kita kasi. Bahala ka dyan sa buhay mo. Basta ako. Appropriate charges against them. Yung obstruction of justice. Yesterday, June 10, tension rises. Tingnan niyo mga bossing yung mga kawalangyaan nitong mga kampon ni Kibuloy. Tapos sila ang may ganang magkaso sa mga kapulisan ho, mga bossing. Dapat dito talagang... After the PNP Special Action Force forcibly destroyed the gate of the Glory Mountain compound in Barangay Tamayong, Kalinan District, Taba City. After they successfully entered the area, supporters positioned behind the gate to block them. No police were harmed due to their full battle gear, but dapat lahat yan, mga kababayan, kasuhan. Dapat lahat yan ikulong, mga kababayan. Ano po? Binabaliktad nila yung katotohanan. Binabaliktad nila kung ano yung nangyari. Para as if namang walang mga bidyong mga lumabas na ganito. Di ho ba? As if naman na walang mga nakikitang bidyong ganito. Yung kampo ni Kibuloy, puro sinungaling, ano? 8 members were arrested, including 2 minors who attacked the authorities using their bladed weapons. 17 bolos and 1 improvised marble gun were also confiscated. During sa pag-serve ng warrant of arrest, they resisted and then inattack nila yung mga police officers. Wag na palabasin niya mga yan. Di ba? Wag nang palabasin niya mga yan. Mga salbahe turo ni Kibuloy yan. Yan ang tinuturo sa simbahan. Na pumasok sa area while using their bladed weapons. Yung mga bolo, itak. They were brought to the Kalinan Police Station but was freed due to lack of formal complaint. The Police Regional Office 11 stands firm that their action is according. May mga bolo, may mga itak.
Yan ba ang turo ni Kibuloy, mga kababayan? Ano? Grabe. Tapos sasabihin, yung mga kapulisan inargabyado. Kay Spencer, ano masasabi mo dito? Yung mga kapulisan inargabyado, may nakita kayo na ano? May nakita kayong humataw, may nakita kayong sumuntok na mga kapulisan? O baliktad? Wag mo sabihing iba-vlog mo, baliktad. Wag mo sabihing ang iba-vlog mo yung mga kapulisan ang bumubunot ng barel. Samantalang ito, balita, kitang-kita, may mga bolo, may mga itak. Ano iba-vlog mo dito? Sige nga. Babaliktarin nyo. Binunutan ng baril yung mga ni Kibuloy. Binunutan ng baril yung mga kampon ni Kibuloy. Ganon. Ganon ba? Baka bumalik kaso ang KOJC ng trespassing. Diyos ko po, According to the Lord. law. Wala yung liability in the sense na kasali yun siya sa Criminal Rules of Procedure Section 11 na police officers have the right to break any building or enclosure kung hindi pinapasok after nagpakilala at sinabi kung ano yung purpose. Meanwhile, the Kingdom of Jesus Christ, or KOJC, will file complaint against the arresting authorities. In a statement, they also condemned the excessive and overkill use of the troops. Former President Rodrigo Duterte has described. Si Duterte, ang kapal ng mukhang magsabi. Sobra-sobra. I strongly condemn the use of excessive and unnecessary force in serving. Sa kanya, tegi agad, mga kababayan. Kanya kapag yung sinabi niya doon, pagka nag-violate doon sa protocol nung panahon ng pandemya, shoot them dead, mga kababayan. Tapos po ito, may huhulihin, may warrant of arrest, may mga tao na kailangan damputin kasi po may mga may mga nagrereklamo sa kanila. Sasabihin niya ganyan. Matitigas ang mukha nitong mga ito, mga bossing. Matitigas. Ayoko sabihin yung ginigi kasi baka maano tayo ni YouTube Pero ginago tayo nitong mga ito, mga kababayan. Di ba? Ginago tayo nitong mga ito. Tuloy, Described the arrest as overkill. He also questioned the actions of the government in dealing with critics and accused who have not been proven guilty beyond reasonable. Kritiko, hindi naman tungkol yan sa pagiging kritiko sa Pangulo Merong mga individual na tao na nagsampa ng kaso kay Kibuloy. Hindi lang sa Pilipinas, meron din sa Estados Unidos. Para sabihin nyo na ganito ba humarap o ganito ba makipag-deal ang gobyernong ito sa mga kritisismo sa kanila? Di ba? Kung meron mga kababayan, or tama ba yung word ko na si Duterte para magsalita nung ganito? Wala hong karapatan si Duterte na magsalita ng ganyan, mga kababayan. Dahil doon sa pamumuno niya, mga bossing, sandamakmak yung di umano o yung 30,000 na nategi dahil doon sa, kumbaga, laban kontra droga nila. Mga kababayan, papauto pa ba tayo? Di ba?